Huwag sana nating sayangin at balewalain ang kagandahang loob sa atin ng Diyos. Naway magdulot ito sa atin ng kabutihan at taimtim na pagsunod sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagkatapos, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang nakasaksi sa maraming himalang ginawa niya roon sapagkat hindi sila nagsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Sinabi niya, "Kawawa kayo, mga taga-Corazin. Kawawa kayo, mga taga-Betsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na sanang nagdamit ng sako at naupo sa abo ang mga taga roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay mas kahahabagan pa ang mga taga-Tiro at taga-Sidon kaysa sa inyo. At kayong mga taga-Kapernaum, nais pala ninyong itaas ang inyong sarili hanggang langit. Ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga patay. Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, sana'y nanatili pa ang bayang iyon magpahanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mas kahahabagan pa ang mga taga-Sodoma kaysa sa inyo sa araw ng paghuhukom." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay wasted. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan ng Radio Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, ikaw ba'y nakaranas ng pag-ibig ng Diyos? Ikaw ba'y nakaranas ng mga kagandahang loob ng Diyos sa iyong buhay? Nakikita mo ba ang kanyang mga pagpapala, ang kanyang paggalaw, ang kanyang himala sa iyong buhay? Mga kapatid, ang lahat ng ito nawa ay magdulot sa atin ng pagbabagong buhay, ng pagsusumikap na magpakabuti at sumunod sa mga yapak ni Jesus. Napakahalaga na ang lahat ng ito'y huwag masayang sa atin. Binibigyan tayo ng Diyos ng regalo. Higit sa lahat na regalo ay si Jesus mismo at ang kanyang daladalang pag-ibig at kaligtasan para sa ating lahat. Sana ang regalong ito ay hindi masayang, hindi mauwi sa wala, baliwalain o sayangin natin dahil hindi natin pinapahalagahan. Tulad ng ilan sa mga talinghaga ni Jesus, na huwag itapon ang perlas sa mga baboy. Hindi ma-appreciate ng mga baboy yung perlas. Mga kapatid, napakahalaga ng appreciation. Napakahalaga ng recognition. Napakahalaga ng acceptance. At ito yung nais ng Diyos sa atin, na yung bukas palad nating tanggapin ang kanyang mga kaloob sa atin. At itong kaloob, itong regalong ito, ang makakatulong sa atin upang ayusin ang buhay natin, upang ma-improve ang buhay natin, at upang tayong lahat ay makasunod sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang biyaya para sa atin. Kaya nga mga kapatid, sana huwag nating sayangin ang mga regalo ng Diyos, ang Kanyang pagmamahal sa ating lahat. Sa ating mga Katoliko, alam niyo ho, napakarami na spiritual gifts and treasures ang ibinibigay sa atin ng Diyos. Hindi lamang mga material, hindi lamang financial, o
or physical gifts, kundi napakahalaga ng spiritual gifts. At ang simbahan ay nagsisilbing dispensers of that gifts. Yung sakramento natin lalong-lalo na, yung sakramento ng binyag, ng kumpil, yung sakramento ng kumpisal, na madalas ay hindi natin pinapahalagahan, no? Yung sakramento ng Eucharistia, yung sakramento ng kasal, marami ngayon na hindi na nagpapakasal, nagli-live-in na lang o kaya naman ay casual relationship na lang. Hindi na pinapahalagahan yung sakramento ng kasal. Yung iba naman, nagpapakasal na lang sa huwes at hindi na kinukonsider ang kasal sa simbahan na isang sakramento. Yung sacrament of the anointing of the sick. And of course, yung sacrament of ordination, vocation to priesthood. Itong mga ito ay yaman, itong mga ito ay biyaya ng Diyos, pero most of the time, hindi natin napahahalagahan at hindi natin nagagamit. Hindi natin na-maximize itong regalo ng Diyos na ito. And of course, there are so many gifts, no, na ibinibigay sa atin ng Espiritu Santo. The 7 gifts of the Holy Spirit: wisdom, understanding, counsel, fortitude, knowledge, piety, and fear of the Lord. Ito yung mga regalo ng Diyos sa atin nung tayo binyagan at kumpilan. Pero hindi natin na ma-maximize sapagkat hindi natin na-appreciate. Mga kapatid, lahat ng ito ay ibinibigay sa atin ng Diyos. Ginagawa ng Diyos ang lahat para sa atin upang sa ganoon maging maayos ang ating pang-araw-araw na buhay. Sana po, huwag mauwi sa wala. Sana huwag masayang. Even the gifts of time, talents, and treasures, huwag masayang, huwag mauwi sa wala. Dahil darating ang panahon, haharap tayo sa Diyos. At ang tanong ng Diyos sa atin, anong ginawa mo sa mga regalong ibinigay ko sa iyo? Anong ginawa mo sa mga pagpapala at himalang ginagawa ko sa buhay mo araw-araw? Magbibigay sulit tayo sa Diyos. At sana kapag dumating ang araw na yon, may magandang maisagot tayo sa Diyos. Lord, eto ang ginawa ko sa buhay na kaloob mo, sa mga regalong bigay mo, sa mga taong ipinagkatiwala mo sa akin, sa buhay at sa lahat-lahat na iyong ipinamalas sa akin bilang tanda ng iyong pag-ibig. Ito po at ibinabalik kong lahat sa iyo na may dagdag. Ibig sabihin, pinagbuti, inayos. Mga kapatid, hilingin natin sa Diyos ang biyayang ito na sana lahat ng kanyang pagpapala at himala sa buhay natin ay huwag nating baliwalain at huwag nating sayangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, patawad sa aming mga pagkukulang at pagkakasala, lalong-lalo na sa hindi namin pag-iingat at paggamit sa tama ng iyong mga biyaya. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng mga nais pang humabol para po sa pilgrimage sa October 11 to 25 ngayong taong ito sa France at sa Italy, mayroon na lamang pong 10 slots available, and if you are interested, please let us know right away. Pakitingnan ang contact details na nakikita nyo sa screen para makapagpa-reserve na kayo. First come, first serve lamang po ito. Kapag napuno na yung 10 natitirang slots, magsasara na po tayo sa ating recruitment. Sana po makasama ko po kayo sa pilgrimage na ito bilang paghahanda natin sa Jubilee of Hope na magaganap sa susunod na taon. Sana po magkita-kita po tayo. Maraming salamat at pagpalain po kayo ng poong may kapal.